another day, another mini vlog. So ito na nga ang continuous celebration para sa birthday ni Mother. For today's ganap, pupuntahan namin ang pinakang sikat at nagte-trending na ilog dito sa Nueva Ecija, which is the Calabasa River na located sa Gabaldon. Medyo late na nga rin kami sa trend mga mima kasi matagal na talaga tong sumisikat. Ngayon lang namin mapupuntahan. Kung kaya naman super big things din sa aking friend na si Jerwin A. Sakupan sa pagpapahiram ng kanyang sasakyan mga mima. Sus ko po. Actually, dapat kasama siya dyan. Kaso nga lang meron pa daw siyang gagawin, so susunod na lang daw siya. Isang big thanks din sa aking bayo na si Felix Maximiano kasi kung hindi rin naman dahil sa kanya mga mima, hindi naman kami matutuloy dyan dahil siya lang naman na marunong mag-drive sa amin ng ganyan. Kung hindi kasi napahiram sa amin tong L300 na sasakyan mga mima, kanya-kanya kami sasakyan, so magta-tricycle lang ang bawat family sa amin. Kung kaya namang napakalaking ginhawa nitong pagpapahiram talaga ni Jerwin sa amin ng sasakyan kasi hindi rin ako magda-drive in the first place. Kung kaya't hayan mga mima, ako ay nakapag-aura kasi passenger lang ako for today's video. I'm not a driver. Hetong kat habang hinihintay naming may karga lahat ng aming kailangan dito sa sasakyan, nagbi-video muna kami dito sa Gedli. Tignan nyo naman kung gaano ka-happy itong si Erica Paula ko. Sus ko po, hindi ko alam kung bakit anong tinatawanan niya dyan. Nakalimutan ko na kung ano yung pinag-uusapan nila dyan ni ate. Isinama na rin pala namin yung mga pinsan ko, mga mimatayan sila. O, diba? Syempre mga miba, sinamantala na namin na may sasakyan para naman lahat kami makasama at maging masayang bawat isa. At hindi mawawala ang dalawang couples na to. And then syempre ang aking mga pamangkin. At ang Kuya Sander na super busy sa kaka-cellphone. Sus ko po Kuya Sander. Ni hindi mo man lang ako malingon. Sama nga rin namin ng kapatid ni Mother na yan si Uncle Panoy. Magkakolong-kolong naman sila. Yan naman ang sasakyan nila mga mima kasi hindi rin naman kami kakasya lahat dito sa L300. Diyan na nga rin gusto sumakay nitong mga dalaga kong pinsan. Sa bagay, mas masaya naman kasi sumakay sa ganyan mga mima. Open air lang. O diba? Tapos yung nature na pupuntahan namin, napakaganda pa. Nung may tapos na nga rin may karga lahat ng kailangan namin mga mima, kami ay nag-alisan na rin kasi anong oras na rin yan. Sus ko po, mag-aalas 11 na. Sa bagay mga mima, no worries naman kasi lahat naman ng baon namin pagkain is luto na. Yan yung mga tira nung handa ni Mother Ojiva. Napakarami naming babauning lechon. Sa lechon kasi mga mima, itinabi talaga namin yung ulo para yun ang baunin namin for sinigengeng. Ojiva, napakalaking sinigang non. At ayan nga, isang pasada ulit para sa aming mga kasamang magsiswimming. Wala namang iba-iba dyan mga mima. Yan nga, may kasama rin ng mga kumari si Mother. And then the rest, puro pamangkin at pininsan na yan. Wala nang iba-iba. Nung makarating nga kami sa bungabon yan mga mima, bumili muna kami saglit dito sa may palengke. Ako na lang at ang pinsan kong si Elang, sinama ko para bumili lang ng hito. Kaso nga lang wala akong makitang hito niyan mga mima. Sus ko po, tinanghali na rin kasi kami ng punta sa palengke. Dito pala sa bungabon mga mima, kapag ganitong oras na wala na pala silang panindang mga hito. Medyo 30% disappointed nga ako sa risk. Hindi, kasi paborito ko kasi yung hito mga mima. Mas gusto kong inihaw yun kaysa sa bangus. At saka yung hito lang kasi ang bala kong ulamin dyan mga mima. Actually, nung birthday ni mama, hindi ko talaga tinikman yung lechon. Ganun ako katakot na tumaas ang aking BP. Sus ko po. I mean, nakatikim naman ako mga mima, pero super small portion lang siya. Kumbaga, napakalit lang talaga. Matikman ko lang din talaga kung masarap pa talaga yung lechon. Napakaaga naman kasing naningil itong katawan ko sa pagpapasaway ko noong kabataan ko. Sus ko po. Kaya ayun, hindi ko na-enjoy talagang pagkain ng lechon. Pero okay lang, kaysa naman mag-high-blood ng Mima Bells. So ayun nga mga mima, nandito na kami sa bilan ng isla. Pero sus ko po, talagang wala talagang hito kahit saan kami magtanong. Hapon na do kasi kami nagpunta. Sabi ko, tanghali pa lang po. Kung kaya naman no choice na tayo, for the go na tayo sa bangus mga mima, kaysa naman wala tayong mabili. O Jiva, bibili nga rin ako sana dyan ng tulingan mga mima kasi parang masarap din iihaw yan. Kaso nga lang, mahal naman ang kilo ng tulingan dito sa Bungabon. Charis. After nga naming bumili dito ng bangus mga mima, nagpunta naman kami sa bilihan ng hotdog. Kaya nung time na yan, nakabili na kami ng hotdog. Hindi na lang din talaga ako nakapag-video. Bumili na rin pala kami dyan ni Ella mga mima ng 2 balot ng styro plate and then ng aming baso na disposable cups. And then bumili rin kami ng cups na styro para naman sa aming lechon na sinigengeng. Yun lang naman ang binili namin dito sa palengke ng Bungabon mga mima kasi nga almost kompleto na rin naman ang aming baon. Talagang nagpabili lang din talaga si Mother ng hotdog para nga sa mga bata. Yung hotdog pala mga mima, 2 kilo ang binili ko. Gusto nga ni Mother 3 kilo pero sabi ko okay na siguro yung 2 kilo. Marami na rin kasi yun. At saka marami nga rin naman kasi kaming baong
ulam, so okay na talaga yon. Pagdating nga namin dito sa sasakyan, naghintay lang kami ng very light. Hinihintay namin dyan yung couples na si Roma at si Axel kasi nga bumibili sila ng bilao order na palabok. O Jiva, may papalabok sila pinsan. Thank you Insan sa inyong palabok. Heto nga si Beboy, nilagay ko muna dito sa may unahan mga mima kasi aligagana naman si Besos ko pa para medyo mabait naman siya. Hindi nga rin nagtagal, nakabalik na rin itong couples sa sasakyan. So ayan si Maring Roma, nag-aya naman siyang bumili ng buko. After namin bumili ng buko at kompleto ng lahat dito sa sasakyan, ayan naalis na kami mga mima. So yung dalawang lolo, ikinandong nila yung mga apo nila. So si Bebo, kinandong siya ng lolo Banong, and then itong si Sinya, kinandong naman siya ng lolo Alex kasi mga mima medyo mainit doon sa loob. Kung kaya naman dito na lang din sila isinakay ng kanilang mga lolo sa harapan. Actually, hindi rin nakatagal si Bebo dyan sa harap mga mima. Nung medyo lumayo-layo ng aming biyahe, ininto siya ng lolo niya at inilipat din sa akin doon sa may likuran. Kasi nga nalulula siya. Nagsuka pa nga doon ng very late ang Bebo, kaya ayun, kinuha ko na rin talaga. Nung all goods na, kami ay nagpunta na rin para bumiyahe. And then fast forward na tayo mga mima, nandito na kami sa Calabasa River. So nung mga panahon na yan, nagprepare na ng pagkain para naman kami ay mananghalian na din kasi alas 12 na rin ang tanghali niya. Sus ko po. Actually, nakaprepare na pala yung pagkain dyan. Kaso nga lang itong mga kasama namin, Diyos ko, masyadong natuwa doon sa may tanawin. Kaya ayun, nagpicture-picture muna. Pero lahat ng ulam namin luto na. Yung ihabol na lang dyan yung hotdog. Pero hindi na rin namin nahintay yung hotdog mga mima at kami nagkainan na rin kasi medyo matagal din pala siyang maihaw. At ayan nga siya, tapos na kami kumain mga mima niyan. So yung mga boys dyan, habang nag-ihaw sila, umiinom na rin sila ng Red Horse. O Jiva, ako talaga mga mima, hindi ako uminom niya. Sus ko po, sayang ang Red Horse, libre pa naman niya. Sus ko. Hindi ko nasasabihin kung sino yung libre ng Red Horse at baka mamaya majombag naman kami. Pero thank you sa dalawang case na libre mo. May binaon kami dito sa ilog. Napakaganda nga talagang tunay dito sa Calabasa River mga mima. Kung nature lover ka, it's perfect for you. Ang kagandahan pa dito mga mima, kung halimbawang ikaw ay nadudumi or gusto mong mag-CR, ayun, meron silang available na pwede mong rentahan dito. 10 pesos lang per head. Kung ikaw din ay naligo sa ilog at gusto mo rin makapagpalit ng maayos, pwede ka rin doon makiligo sa kanilang CR. 10 pesos pa rin per head mga mima. Sa presyo naman ng cottage mga mima, 500 pesos only per kubo. And kung sa entrance fee naman, don't worry kahit ilang piraso pa kayo magpunta dito cause it's libre mga mima bells ko. Basta marunong kayo magsinop ng inyong mga kalat, abay suwak na suwak kayo dito mga mima. Tara at magpunta na kayo dito. Actually mga mima, ang dami naming nakasamayan na nagpunta dito na puro pictorial ang atake nila. Super Instagrammable din kasi talaga itong Calabasa River. So yun na nga, balik na tayo dito sa aming pagsiswimming. Busy na nga ang lahat dyan mga mima. Yung iba nagiinom, yung iba kumakain, yung iba naman natutulog, yung iba nagsiswimming. At ayun nga si Bebo, syempre naliligo na rin siya sa ilog kasama niya ang kanyang mga lolo. Hindi pa rin kasi ako nagbabasayan mga mima, sobrang init pa kasi. Sus ko po, sayang naman ang kojik. At ito nga ang view namin sa likod ng aming kubo mga mima. O Jiba, napakaganda talaga. Kaya naman pa ng pagpunta namin dito sa Calabasa River mga mima is wala masyadong tao. So ang tubig mga mima super linaw. But ang Calabasa River mga mima bells ko is para lang to sa mga taong gusto lang talagang magbabad. Hindi siya for the swimming kasi mababaw lang ang ilog dito. Much better din mga mima na kung gusto ninyo mag-inom doon sa may gilid ng ilog, magdala kayo ng payong ninyo para hindi naman kayo for the sunog. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Go! Nay. Sige. Siyempre mga mima, birthday celebration to ng mother, kaya kahit hindi niya na-totally birthday, kailangan niya pala mag-blow ng cake kasi ang dami niyang cake. Kung hapon na nga mga mima, tuluyan ang bumaba ang haring araw, ayan na ang mga sisters. Sus ko po, talagang super babad na sila sa tubig. Napakasarap lang din talaga sa pakiramdam mga mima, no, na minsan makakapag-banding kayo with family. Lahat masaya, lahat nagtatawanan. Mas nagiging mas close pa kami magpipinsan sa ganitong mga kaganapan. Pero syempre, ang pinakang-importante is yung happiness ni mother para sa kanyang birthday celebration. So that's it mga Mima Bells ko for today's mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye!